Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. And syempre, tayo ay mamamasyal from my bahay from Utsunomiya to Aomori. Syempre, ang hours is papuntang Aomori is medyo malayo-layo. So, itatry natin dumaan dito sa mga highway para madali tayo makarating sa ating pupuntahan sa Aomori. But before that, syempre, hindi tayo pupuntang diretso sa Aomori dahil medyo malayo yon. So, ang gagawin natin is, yung mga dadaanan natin ay pwede nating pasyalan. Okay, perfect. So, sa Aomori, syempre, maganda doon dahil sa dulo nga siya ng Japan, sa taas. And yan, magigistart na tayo mag-drive from my bahay, from Utsunomiya City, Utsunomiya City. Pupunta tayo ngayon sa unang-unang pupuntahan natin. Siyempre, kasama natin si Barbie and Koba. Tatlo lang kaming pupunta ngayon sa aming papasyalan because today is holiday sa Japan, 1 week. At ang una natin pupuntahan ay ang Sendai. Siyempre, ang Sendai ay perfect. Okay, sa Sendai natin matatagpuan ang popular nilang pagkain doon ay ang tinatawag na gyutang. At pupunta tayo doon sa medyo merong malapit na hotel. Hindi rin kami nag-reserve ng hotel para kung saan lang kami inabutan ng gabi, doon lang kami pupunta sa hotel. And syempre, pupunta naman kami ngayon sa Tomiya. So, ito ay, ang Tomiya ay malapit din ito sa Miyagi-ken. So, sa Miyagi-ken, ang lugar na ito ay medyo makasaysayan din na lugar ito. Pagdating sa mga lindol-lindol, dahil dito nangyari yung dati-dating lindol na malakasan lindol, naapektuhan din dito ang mga tao dahil sa ang Miyagi ang talagang napuruhan ng lindol din. So, ito yung highway sa Miyagi-ken. So, tatahakin naman natin, papunta naman ngayon sa iba naming pupuntahan. Eh, syempre, wala namang pasok. 1 week. Syempre, sulit-sulit na naming tatlo ang aming pagpapasyal. So, ayan. Hindi pa masyadong ma-traffic ngayon, pero talaga namang marami ding mga sasakyan. Pero pupunta naman tayo dito sa Iwate. So, sa Iwate naman, matatagpuan dito ang isa sa mga jinja. Ang jinja dito marami talaga. So, para din tong puntahan ng mga tourist spots. So, ang tawag dito ay power spot. Ayan. Nandito yung Chusonji Temple. Isa rin sa mga magandang temple dito sa buong Japan. And syempre, marami ding mga katabi ang temple na yon. Kasi doon sa temple na sinasabi ko ay gold ang kanilang temple. Gold siya. Para din siya sa Kobe. Ay, sa Kobe ba yon? Oo. Maganda rin doon ang temple. So, dito naman, may temple din dito na tinatawag naman na talaga namang gold na gold. Kaso nga lang, hindi nga siya pwedeng picturean. So, dito kami sa simple na temple lang. Sa mga tabi niya may mga simple na temple, pero doon talaga sa pinaka-main ng lugar na ito ay ang temple na tinatawag na Chusonji Temple. So, ang Chusonji Temple ay isa sa mga popular dito sa Miyagi-ken. So, yan. Hindi nga lang kami makakapag-picture doon sa gold na temple na yon. Kasi bawal ang mga picture-picture doon. So, medyo may pagkasolemn ang lugar na yon. Kaya dito kami sa ibang temple nagpunta. Pero dito rin siya sa loob ng Chusonji Temple nakalagay sa lugar na ito. So, nagmasyal-masyal din kami dito. Okay, December naman pupunta naman tayo dito sa Shizukushi naman ang lugar nito sa Iwate ang tawag sa kanya, sa Iwate. So, popular dito yung binibili namin sa supermarket na mga tinatawag na milk, coffee milk, at saka mga yogurt. Ang tawag naman dito ay Koiwai Farm. So, dito sa Bokujo na to, or sa farm na ito, ay makikita nyo marami ding mga bumibisita, mga tao galing sa kung saang lugar. Halimbawa, mga Tokyo, mga tao, kung saan sila galing para lang pumunta rito sa Koiwai Farm. Dahil ang Koiwai Farm ay brand ng milk,
yogurt, and coffee milk dito sa Japan. At popular siya dito sa palengke, kung saan ka makakapunta ng palengke, merong koiwai na milk. Okay? So, maganda rito sa farm na to, sa Bokuju na to. May mga palaruan ng mga bata, ng matatanda. At pwede nating isama dito yung mga bulinggit natin na mga bata. Kaso nga lang malayo nga lang siya. Pakalayo. Okay? And perfect ito sa mga magjowa. Diba? Sumakay kami dito sa parang vast traveler. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Pero parang maliit siya na jeep na pwede mong sakyan. And bubabayad ka ng 200 yen at pwede ka nang iikot nila sa buong farm na ito. And syempre, popular din dito, hindi lang ang mga gatas, kundi ang kanilang branded beef. O, ayan na. Kasi meron sila ditong mga tons of beef. O, diba? Kung sa atin sa Nashobara, meron din sila ditong farm ng beef na pwede nyong pwedeng kainin dito sa mga restaurant. Okay, dahil sa pag-enjoy namin, kain din kami itong ice cream. Popular dito. And dito lang matatagpuan sa Koiwai Farm. Okay, perfect. Pupunta naman ngayon kami sa Morioka, Iwate City. Okay? Okay, nakahanap naman kami dito sa Morioka ng aming mahigaan. Siyempre, matutulugan. Siyempre, ulit-ulit. Nag-iisa kaming kwarto dahil gusto namin makapag-relax, makapagpahinga bawat isa sa amin. Si Barbie and si Koba. Siyempre, nag-iisa kaming kwarto para perfect ang higaan. And wala, nakalimutan ko yung unan ko. Siyempre, important yun kasi nakalimutan ko siya. So, ayun, hindi masyadong marami ang bukas sa pagkainan dito. Kaya, bumili kami sa labas ng station ng mga iinumin namin ng wine. And, iyon, dito kami sa hotel na to, napunta. And, siyempre, napapalibutan din siya ng mga buildings. And sa likod ng buildings, meron din doong mga bundok. Iwate kasi siya. Iwate City. Ayan. And siyempre, nakakain din pala kami ng kahit kakaunting pagkain kasi sa restaurant kami na mismong station. Okay, next ang pupunta naman namin ay Hachimantai sa Iwate rin siya. Pag sinabi mong Hachimantai, maganda ang lugar niyo dito, puro bundok sa Japan, ha? Hindi lang siya puro building, syempre maraming bundok. And gustong-gusto namin ni Jane yung mga nature talaga ng bundok, talagang nakikita mo siya talaga sa harapan mo na ang ganda ng mga bundok dito sa Iwate. Ang gaganda ng kanilang bundok, maraming mga trees, hindi siya kalbo, okay? Ang perfect talaga ng Japan kasi alam mo, pinapangalagaan nila ang kanilang mga bundok. Hindi lang ang taong inalagaan doon, pati ang kanilang natural resources. Ayan. O, diba? Kitang-kita, ang ganda-ganda. Perfect. At maganda ang araw ngayon. Ang buong Japan ay umuulan, pero dito sa Iwate, hindi masyado. O, diba? Wala rin masyadong sasakyan, hindi kami na traffic because itong araw na to ay Monday din yan. Monday or Tuesday. Pero wala talagang traffic. Pero pag nasa kalagitnaan ka ng itong week na to, sigurado magcha-traffic na. Kaya perfect ang aming lakad dahil umalis kami ng Sunday and babalik kami ng Wednesday. Ayan. O, diba? Ayan. Puro bundok pa rin nakikita namin, nasa highway kami. And syempre ang aming driver na si Koba ay hindi napapagod sa pag-drive. Dahil yung sasakyan namin ay talaga namang pag ginamit mo siya, hindi siya nakakapagod. Siyempre, hindi kami makatulog dahil gusto na namin makapunta sa pupuntahan namin. Dito lang namin makikita yung kung ano namang klase ang kanilang lugar. Dahil sa amin sa Utsunomiya, may mga bundok din doon. Pero mas maraming bundok dito sa Iwate. Ang ganda talaga ng bundok nila. Pero takot ako talaga sa oso or sa kuma. Baka kasi may sumulpot dyan sa daanan namin na kuma. Kasi nowadays, maraming bumababang mga oso dito sa baba ng lugar na to dahil sila ay gustong kumain ng ibang klaseng kainan. Diyos ko naman, ano ba yan? So, susunod naman nating pupuntahan ay ang Hirosaki. So, ayan, pupunta tayo dito. Magpupunta tayo sa tunnel. Siyempre, ang tunnel na to, alam nyo ba? Sa ilalim siya ng bundok. Imaginein mo. Gumawa ng tunnel ang mga tao, mga Japanese,
para sila ay makarating sa ibang lugar. O, di ba? Amazing! Nakaka-amaze lang talaga yung paggawa ng kanila. Okay, napunta naman kami dito sa Hirosaki's Castle. Okay? So, ang Hirosaki Castle ay nasa Aomori. Aomori, dito na talaga yung pinakadulo ng Japan. So, malaki kasi ang Aomori, kaya for the meantime, punta muna kami dito sa castle nila. Okay? Bago kami pumunta doon sa Aomori talaga, malapit sa dagat. So, ayan. Pinunta ng castle na to sa matagal na panahon. Ginawa tong castle na to. Perfect na perfect. Puntahan to dahil may pagka, historical pala, buisit. Historical ang na to, ang castle na to. So, hindi ko na elaborate sa inyo dahil kulang itong vlog natin. Pag inulit-ulit ko at sinabi ko pa ang historical na dito. At syempre, dito sa castle na to may botanical garden din. So, maraming mga puno dyan na tinanim ng mga dati-dati pa. So, ayan. Itong puno to kakaiba na to. Syempre, green siya pero ang kanyang mga, hindi siya bunga eh. I think this is part of the trees na talaga namang may siya pangkuskus, you know. What kind of trees is that? Nakalimutan ko na, hindi ko nabasa yung pinakapangalan niya. Pero yung pinaka-dahon niya may brown. Diba? Nakaka-amaze yung brown na yon. So, ayan. Picture-picture. Siyempre, iba-ibang klase ng mga puno. Botanical garden ang tawag dito. Okay, so ayan. Namasyal-masyal kami. Naglakad-lakad kami. Siyempre, hindi ko paboritong maglakad. Pero wala akong magagawa dahil yung dalawa naglalakad. Alam nga naman ako ay mag-wheelchair papunta rito. Ganda. Okay, so dito rin may nakita kaming parang gabi, dahon ng gabi. And dito sa part na to, parang meron siyang mga ako rin mga tubig na fountain. At ang gabi, ang ito yung gabi. Tubig ng fountain. Yan. Gabi. Perfect. O, gabi siya, di ba? Dati Gabi, ko dahon ng tignan, gabi. Tapos lumalabas pala doon ang sa bawat niya, sa bawat leaves niya na stem. Lumalabas sa mga gilid-gilid. Doon lumalabas yung tubig. Ang galing. Perfect. Siyempre, masarap pala dito dahil may mga yung tubig niya lumalabas kasi mainit ngayong panahon. So, na ganyan sila. Ay, masarap! Tayo silang ganyan para malimigan din ang inyong atmosphere sa labas kahit na tag-init sa Japan. Oh, diba? Napaka-perfect. Good Kimochi. for the kids and sa mga couples. O, diba? And syempre, ito naman, ang ticket na to ay pwede ka din pumunta sa loob ng castle. So, yung pupuntahan namin castle ay panahon ng hapon. Pag sinabi mong castle, dito yung mga sinauna-unahang panahon ng hapon ay may mga kalaban sila. Syempre, yung castle na yun nagsisilbing kanilang headquarters para hindi sila, ayan ang castle. Okay? Magsisilbing kanilang mga kuta para hindi sila sakupin yung bayan nila ng iba pang bayan. May mga ganun war din, di ba, dati sa mga unang panahon kung ito yung lugar ko kaya hindi mo siya pwedeng sakupin. Mga ganun ba? Di ba? Meron din naman dating mga war la dito sa Japan. And mapapakita nila dito, ito yung pinaka-castle nila. So, ayan ang gawa ng mga Hapon noong unang panahon. So, sa gilid-gilid makikita mo rin yung budok. Okay. Ito naman, nasa Aomori na tayo. So, Aomori, okay, sa kanilang station ng Aomori Station, may Aomori Station, kahit na mag-Shinkansen ka, bullet train, makakarating ka rito sa Aomori. So, nasa tuktok ito ng Japan. Makikita mo rito yung magagandang klase ng mga lugar or pinupuntahan po ito talaga. And ang kanilang specialization tuloy, ang kanilang popular dito ay nandito rin yung Nebuta Museum. So, pupuntahan natin to. So, ito dito, may Nebuta rito. Okay, ang Nebuta yung parolyan siya na ginagamit sa pagpaparade tuwing festival sa Aomori Ken, sa Aomori City. Ayan. So, papel di hapon siya na makapal. And ginagawa nila yung design ng Japanese design. So, makikita natin mamaya din yan. O, diba? Nebuta ang tawag sa kanya.
So, gawa lang siya sa papel di hapon. Okay, nasisira siya. Kaya, ang mga tao rito, yan ang mga kanilang art of the Japanese is nebuta. So, yan ang tawag dito, binabalandra sa gitna ng daanan tuwing kanilang mga festival sa Aomori. Ito yung pinaka-popular na talagang pinupunta nito ng mga, syempre ng mga tao. Dahil gusto nilang makita ang bagong magawa ng mga nebuta. Diba? Mga artistic din sila. Diba? Napakaganda. Paano nila naiisip yung mga ganitong mga klaseng mga design? O, diba? Yung parang mga galit na mga powerful, ganun. Hindi mo alam kung ano ang kanilang imagination dito sa paggawa ng nebuta. Pero, isa to sa pinaparade sa lansangan ng Aomori. Ganda-ganda. Gusto ko talaga. Tsaka, kunyari nakikita niyo to sa video rito. Pero sa totoo, pag nakita mo siya sa personal, mas lalo kang amazing talaga. Kasi ang laki-laki niya. As in, malaking-malaki talaga siya. Tsaka yung mga maka-colorful. I-imagine mo bang gawa ito sa papel di hapon? Kaya pala ang tawag sa papel di hapon natin dahil ito ay gawa sa Japan. Yun ba yun? Hindi ko na sure. Pero gawa siya sa papel di hapon. So, medyo makapal sa papel di hapon sa atin sa Pilipinas. Parol, yung ginagawa ting parol, di ba papel di hapon yan? Yun, gawa siya doon. So, ang ganda-ganda niya. Perfect ito sa mga bata rin na gustong pumunta rito dahil talagang amazing siya. At sa mga foreigner, gusto din nila makita yung mga design. Di ba? Para may mga devil na mga mukha yung iba. Pero, ito yung pinaka-design ng Japanese. Oh, yan. Ang ganda. Wow! Gusto ko talaga dito pumunta noon pa. Pero ito na yung pagkakataon para makita natin sa totoong buhay. Totoong buhay sa real. Na maganda talaga siya. So, hindi ako nagsisisi kahit napagod ka. Pero, syempre, sponsored by my jowa ang pagpunta namin dito. Syempre, tuwan-tuwa si Barbie. Syempre, ang sarap din naman syempre ang malibre-libre tayo. Diba? Lalo sa mga friends natin na kahit hindi tayo nag-usap. O, diba? Pag ma-happy ako, happy rin ang beshi ko. O, perfect yan. So, ayan. Nandito tayo sa Nebuta. Meron din silang mga activities na ginawa dito sa loob. So, nakaka-amazing din. Very good. Nice. Ay, mata chigaw, no? Ay, iba dito. Wala. Mata chigaw yun eh. Every kanto meron. Oh. Hindi pala sa isang lugar lang. Eh? O sila na yung temuari. Hindi ko na kapsa ko na. Ako iyo ko ba? Ako ko na.
Okay, next naman sa Aomori Bay Bridge. So, pumunta kami dito sa bridge. Ito yung pinakadulo ng Aomori. Dagat na talaga. So, pagka tinignan mo siya doon sa kabila, makikita mo naman yung pinakadulo naman ng pinakadulo din ng Japan, ang tinatawag na Sapporo. Yung Sapporo naman, bago ka nakapunta doon, hindi ka sasakay ng ng ferry or mag-under the bridge ka. Or kaya yung ang tinatawag nilang bullet train sa under the sea bullet train. So, ang tinatawag doon, under the sea bullet train, nasa ilalim ng dagat ang bullet train. So, nakarating na rin ako doon. Ang tawag naman sa pinuntahan namin is Hakodate. So, dito naman sa bandang sa bandang right. Sa bandang left naman, Sapporo. So, sa Sapporo, malamig doon. Sobrang maraming yelo. Dito rin nagyayelo rin dito sa Aomori. Dahil ang kanilang perfect na pagkain dito ay ang apple. Okay, apple. Pag sabi mong Aomori, apple ang pinaka-popular dito. So, ayan, nag-enjoy kami. Sobrang maganda yung dagat. The weather is clear. Ang ganda ng langit. And syempre, namasyal-masyal din kami. Meron din silang ichiba dito or palengke na maraming mga isda na dried. Pero late na kami nakapunta kaya medyo nagsasara na yung ibang lugar. And syempre, gusto din namin kumain ng mga seafood sana. Kaso nga lang, wala palang mga ganon-ganon dito. Talaga mamimili ka lang. And syempre, ang pinakalas namin kinain na yung tinatawag namin sushi. Syempre, isda Aomori kasi. Hindi ba nasa tabing dagat? So, ang aming feeling ay kumain ng perfect na sushi. So, ayan. Ito yung nabili namin sa restaurant ng Sushi-san or sushi restaurant. So, ang perfect ng pagkakalagay. So, ayan. Nagtatapos ang aking vlog for this day. And sana nag-enjoy kayo. From Utsunomiya to Aomori, malayong-malayo ang narating namin. And sana ay mag-enjoy kayo. So, babalik na kami sa Morioka para naman dito kami magstay sa Route Inn. Dahil ito lang ang nahanap namin sa booking.com na pwede namin mag-stayan. And that's all folks sa aking travel from Utsunomiya to Aomori. Enjoy your day and enjoy your weekends. See you. Bye!